vested interest, root of corruption that has plagued the country for many, many years. So, ibig sabihin, nung sinabi niya na root of corruption ay tumatanggap ng bayad ang Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Hindi ho ako nagsasabi, ha? Kumbaga, ang ibig ko sabihin dito, mga boss, chief, amo, sir, base po doon sa sinabi niya, play safe pa. Natin, may mga kababayan, play safe. Yung pagre-react niya, nagpe-play safe siya. Pero kung gaano siya gumawa ng konteksto, mga kababayan, talagang parang sumasang-ayon siya, mga kababayan. Matagal na itong kupal, mga kababayan. Marami itong kasama na mga bangag na vlogger. Tanungin mo yung amo mo. Nung kasama si BP Sara at itong amo mo nung 2022, itanong mo sa kanya kung nagbayad ba siya ng pera sa pamamahala. Di ba amo mo yan? Itanong mo sa kanya kung nagbayad sila. Itanong mo. At kung merong may pakita itong amo mo, sasali ako sa grupo nyo na pagiging kupal. Ay patungkol sa Iglesia ni Cristo at doon po sa black voting nila. Game. Ang black voting, yan ang current currency ni Eduardo Manalo para sa mga politicians. Para sa mga politician, para sa kanilang mga vested interest. No? Biruin nyo, no? Siyempre nga naman, kapag ganong kadami yung followers nyo. Dati umuobra, pero ngayon ho, mga kababayan, tingin ko wala na. Malabo na ho, no? Sabi niya, mga kababayan, tingin ko ngayon malabo na. Parang sinasabi niya daw yung pagkakaisa ng mga kapatid at ng pamamahala, kung ano yung inutos, wala na daw. Mark Ramos, ano na? Halos lahat ng mga inendorso o pinagkaisahan ng pamamahala na binoto namin, panalo. Ang isang sumablay lang si Bong Revilla. At sabi po ng Minorca at ng vlogger na ito, siyempre alam nyo naman, pagka wala sa katwiran, ba't diyan ka mag-i-interview sa mga tiwalag? Ba't hindi ka mag-interview sa mga nasa loob ng Iglesia ni Cristo? Na kung talagang merong mga politiko na nagbigay ng pera, ilista mo yan, gumawa ka ng resibo. Minorca at Mark Ramos, na kamukha mo nga ito pasensya ka na ha, Mark Ramos ha, kasi yung tabil ng dila mo talagang kakaiba din yung guts mo. Yung title mo pa nung nakaraan, pinalitan mo lang. Sabi niya, mga kababayan, itong vlogger na ito, grabe, INC, black voting, ang pera. Tignan nyo, mga kababayan, kung gaano kamalisyoso itong ginagawa ng vlogger na ito. Marami itong kasama, mga kababayan. Talagang pinagmamasdan ko lang mga ito at talagang hanggang kailan sila maninira sa buong Iglesia ni Cristo. Good morning, mga kababayan. Kumusta po kayo at mga mahal na kapatid? At ito na naman po ang talagang viral po na ating bibigyan ng reaksyon. At meron po kasing mga, alam nyo na, pagka darating po ang mga eleksyon, meron pong mga sumisira sa pagkakaisa ng buong Iglesia ni Cristo. At ito nga po yung in-interview ni Henry Umaga Diaz na isang bias na laos ng reporter. In-interview itong si Minorca na matagal na pong tiwalag sa Iglesia ni Cristo. Kung natatandaan nyo po noon, mga kababayan, nagkaroon po ng problema itong si Minorca na lumaban po sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo na gusto pong sirain ang banal na pagkakaisa ng buong Iglesia ni Cristo. Kaya ang ginawa po dito sa Minorcang ito at kanyang mga tagasunod ay tiniwalag po sa pagiging Iglesia ni Cristo.
Kaya mga kababayan, nagrebelde ang mga ito. Kaya yung kanyang mga tagasunod, hanggang ngayon mga kababayan, hindi po nakaka-move on. Kasi nga, gusto po nilang sakupin at gusto nila sila po ang masunod kaysa po sa pamamahala na si Ka Eduardo Manalo. Ngayon po mga kababayan, syempre election, ini-interview ng mga bias na mga reporter, na mga vlogger para, alam nyo na, para pagkakitaan. Itong reaction natin mga kababayan at mga kapatid, bilang isa po sa miyembro ng ating kapatiran, masakit po sa akin na masabihan tayo ng ganito. Kaya itong reaksyon na ito isang depensa lamang mga kababayan sa mga hindi nakakalam. Kaya itong vlogger na ito, grabe ang kanyang reaksyon. Na title pa lang mga kababayan, isa ng malisyoso. Kaya mga kapatid, kayo na po ang bahalang magbigay ng opinion dito. Kung ano ba ang nararapat sa mga ito. Kayo po ang huhusga. At bibigyan po natin ng leksyon ang vlogger na ito. Re-reactan po natin ang kanyang mga sinasabi na para bang sinasabi niya na itong mga politiko na ito nagbibigay daw ng pera sa pamamahala. Na ang title ng kanyang vlog mga kababayan, eto, matagal ko nang napapansin itong si Mark Ramos. Talagang pasensya ka na Mark Ramos alam mo na ikaw yung kupal Mark Ramos, ikaw yung kupal. Tignan mo naman yung title mo. Grabe. INC kinanta ang kupal ng kalakalan. Pinalitan mo lang yan dahil talagang puputaktihin ka ng mga basher dyan ng mga kapatid. Naku po Mark Ramos, matindi itong ginagawa mo. Ang buong kapatiran na mga kapatid, ang sinaktan mo dito, pati picture ng pamamahala nilagay mo. Matindi ka. Talagang napapansin ko, matagal na kitang sinusubaybayan. Hindi na sana ako magre-react, pero itong ginagawa mo, isang pangbababoy sa aming mga kapatiran sa buong Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, ito na po. Ito na, nagagalit kasi sila mga kababayan dahil sa napagkaisahan ng pamamahala ng mga politiko na hindi nila matanggap na si kapatid na Marcoleta ay sumabak sa politika at ito ang nanalo. At sabi ng Mark Ramos na ito mga kababayan, hindi daw kayang manalo ito kasi wala namang appeal, walang karisma, hindi kilala. Ngayon, number 6 pa, win by landslide ito sa Pulse Asia mga kababayan at kanilang mga survey. Yung mga manok nila mga kulelat, samantalang si Congressman Marcoleta number 6 sa kanyang survey na Pulse Asia ay pang 19, 18 na hindi mo makita sa kanilang survey. Pero sa ibang survey mga kababayan, si Marcoleta hindi po nawawala. O Mark Ramos ay hiniling mo ito. Mark Ramos na vlogger na bangag, sabihan na kitang bangag kasi kung paano mo kami babuyin, kung ano yung lingwahe mo, ibabato ko lang din sa'yo. Sabihin ko na, isa kang bangag na vlogger. Sumagot ka sa aking vlog. Ngayon, bibigyan kita ng atensyon. React lang ito ha, walang personalan ha. Hinihiling mo ito, Mark Ramos, na gusto mong magpapansin sa amin. Sige. Eto na mga kababayan. Grabe. INC kinanta ang kupal ng kalakalan. Ito po si Minorca mga kababayan. Yung na-interview nga ni Henry Umaga Diaz na isa ng Laos na reporter. Itong Mark Ramos na ito, talagang anti-INC ito.
na talagang wala kang mapupulot na magaganda dito. At talagang kung supporter ka daw ni Duterte, hindi ka karapat dapat sa mundong ito. Parang ganun yung pinapalabas sila. Pinapalabas nila na sila yung nasa katwiran. Mga kababayan, sige, eto na po. Eto. Dumako muna ho tayo sa Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Ano po? Nako, eto mukhang pasabog to. Anong araw na ba dyan? Agis ng gabi, di ba? Kung di ako nagkakamali. O 11. 11 na dyan. 11 ng gabi dyan sa Pilipinas, mga bossing. Bukas ay election po. No? O eto, mga kababayan. INC. Dating nasa loob po ng INC ito. May malaking revelasyon po. Para sa kanilang mga vested interest. Yan. Si Manor, tama ba ako? Apelido, Minorca. O yan. Mga bossing, dati napanood ko ito eh. No? Hindi ko lang masyadong pinukusan. Dati yung may mga siniwalat sila sa Iglesia ni Cristo. Ito nga din po, kasama din po. No? Hindi ko lang pinukusan yung mga sinabi dati doon. Ngayon, ito meron ulit. No? Presyo ito, May 11, mga kababayan. Pakinggan nyo po, no? Kung ano yung sasabihin. Ito ay patungkol sa Iglesia ni Cristo at doon po sa black voting nila. Game. Ang black voting, yan ang current currency ni Eduardo Manalo para sa mga politicians. Para sa mga politician, para sa kanilang mga vested interest. No? Biruin nyo, no? Siyempre nga naman, kapag ganun kadami yung followers nyo. Dati umuubra, pero ngayon ho, mga kababayan, tingin ko wala na. Malabo na ho, no? O sabi niya mga kababayan, tingin ko ngayon malabo na. Parang sinasabi niya daw yung pagkakaisa ng mga kapatid at ng pamamahala, kung ano yung inutos, wala na daw. O Mark Ramos, ano na? Halos lahat ng mga inendorso o pinagkaisahan ng pamamahala na binoto namin, panalo. Ang isang sumablay lang si Bong Revilla. At sabi po ng Minorca at ng vlogger na ito, siyempre alam niyo naman, pagka wala sa katwiran, ba't diyan ka mag-i-interview sa mga tiwalag? Ba't hindi ka mag-interview sa mga nasa loob ng Iglesia ni Cristo? Na kung talagang merong mga politiko na nagbigay ng pera, ilista mo yan, gumawa ka ng resibo. Minorca at Mark Ramos, na kamukha mo nga ito pasensya ka na ha, Mark Ramos ha. Kasi yung tabil ng dila mo talagang kakaiba din yung guts mo. Yung title mo pa nung nakaraan, pinalitan mo lang. Sabi niya mga kababayan, itong vlogger na ito, grabe, INC, black voting, ang pera. O tignan nyo mga kababayan kung gaano kamalisyoso itong ginagawa ng vlogger na ito. Marami itong kasama mga kababayan. Talagang pinagmamasdan ko lang mga ito at talagang hanggang kailan sila maninira sa buong Iglesia ni Cristo. Itong si Mark Ramos na ito, kasama ng mga kasama niyang vlogger na feeling mga sikat mga kababayan, ito ay mga from the start ng campaign. Itong si kapatid na si Marcoleta, talagang hinihila nila pababa mga kababayan mula nung pinag-usapan yung West Philippine Sea na sinasabi nila malabo kang manalo. O ngayon boy, Mark Ramos, sumagot ka dito. Pang-ilan si Marcoleta? Ilan ang nasa listahan ng halos 97% ng election vote returns? Yung 8 na pinagkaisahan ng pamamahala na binoto namin, na talagang solido na sinunod ng mga kapatid, ilan ang pumasok? 7.
Tatlo dyan, yung talagang nasa Duterte, yung Big Three. O ngayon mo sabihin, Mark Ramos, wala na. O, kainin mo yung mga sinasabi mo. Ituloy pa natin mga kababayan. Gaano kabastos ang vlogger na ito. At itong si Minorca na idol niya. Parang ang kuya niya ito eh. Hindi nagkakalayo sa pagmumuka ng kupal na ito. Pasensya ka na. Dati mo pa kaming tinitira eh. Ngayon, kami naman ang magre-react. Antayin ko yung sagot mo dito sa vlog ko ha. Mga kapatid na ang bahala sa'yo kung ano ang masasabi nila. Siyempre, titignan po natin kung ano yung magiging reaction nila dito, kung ano ang magiging buwelta ng mga kapatid. Magre-react lang naman kami sa mga sinasabi mo, kupal na vlogger. Matagal ka ng kupal. Nakikita ko yung mga kasama mo, talagang mga kupal ito. Isa rin itong takero na ito. Na marami siyang mga banat na talagang isa pong paninira lamang ito. Maglabas kayo ng mga resibo nyo na kung merong isang politiko, kahit isa lang, na napatunayan nyo na nagbayad sa pamamahala, patunayan nyo yan sa hukuman. Kung talagang totoo, sasama ako sa mga kakupalan nyo. Paninindigan ko yan kung mapatunayan nyo na merong nagbayad na politiko sa pamamahala. Let's do this. Sasama ako sa pagiging kupal nyo. Isa ako sa magiging kasama nyo sa pangbabash kay Marcoleta kung meron kayong mapatunayan. Okay, Mark Ramos, antayin ko ang response mo sa vlog ko na ito. Itong si Minorca mga kababayan, talagang matagal na itong tiwalag. 10 years ago na yata. Batang-bata pa ako noon mga kababayan. Talagang wala kang mapupulot na maganda dito. Sino ba naman ang magsasabi ng maganda pag tiwalag na? Kupal ka ba, Mark Ramos? Pag-isipan mo, matalino ka. Matalino ka ba? Kasi nasabi mo sa mga Duterte, pag supporter ka, mga bobo. Yun ang mga, mga bangag na vlogger eh. Kala nyo kayo yung magagaling eh. O ituloy pa natin kung gaano kakupal ang vlogger na ito, mga kababayan. Tanggapin mo itong pagiging kupal mo. Akala mo ikaw lang yung pwedeng mag-react. Kung makasira ka sa amin, okay lang. Pero pag kami hindi pwede. O ngayon, tanggapin mo ang pagiging kupal mo. Labo na po. Lalo na makikita ng mga kapatid po sa black voting nila. Game. Ang black voting, yan ang current currency ni Eduardo Manalo para sa mga politicians. Para sa mga politician, para sa kanilang mga vested interest. No? Biruin nyo, no? Siyempre nga naman, kapag ka ganun kalaki, kadami yung followers nyo. Dati umuubra, pero ngayon ho, mga kababayan, tingin ko wala na. Malabo na ho, no? Malabo na po. Lalo na, makikita ng mga kapatid nating mga INC na ang sinusuportahan yung ayaw mga magpaliwanag sa confidential funds. Yung mga sinusuportahan merong kinakaharap na mga EJK. Yung sinusuportahan malapit nang maging mga wanted din sa ICC. Bato at Bungo. Di mo ba, mga kababayan? Tapos sasabihin, mag-black vote tayo kay Bato, kay Marcoleta, na siguro ho, mga bossing, kahit anong religious group, marinig yung sinabi ni Marcoleta na there is no such as West Philippine Sea. Parang guni-guni lang ng Pilipino ang West Philippine Sea. Hindi susuportahan yan eh. Diba? Ang black voting, yan ang current currency ni Eduardo Manalo para sa mga politicians at para sa kanilang mga vested interest. Root of corruption. Na there is no such as West Philippine Sea. Parang guni-guni lang ng Pilipino ang West Philippine Sea. Hindi susuportahan yan eh.
Di ba? Oh. Ang black voting, yan ang current currency ni Eduardo Manalo para sa mga politicians at para sa kanilang mga vested interest, root of corruption that has plagued the country for many, many years. So, ibig sabihin, nung sinabi niya na root of corruption ay tumatanggap ng bayad ang Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Hindi ho ako nagsasabi, ha? Kumbaga, ang ibig ko sabihin dito, mga boss, chief, amo, sir, base po doon sa sinabi niya, play safe pa. Natin, may mga kababayan, play safe. Yung pagre-react niya, nagpe-play safe siya. Pero kung gaano siya gumawa ng konteksto, mga kababayan, talagang parang sumasang-ayon siya, mga kababayan. Matagal na itong kupal, mga kababayan. Marami itong kasama na mga bangag na vlogger. Tanungin mo yung amo mo. Nung kasama si BP Sara at itong amo mo nung 2022, itanong mo sa kanya kung nagbayad ba siya ng pera sa pamamahala. Di ba amo mo yan? Itanong mo sa kanya kung nagbayad sila, itanong mo. At kung merong may pakita itong amo mo, sasali ako sa grupo nyo na pagiging kupaleros, na talagang ako mismo ang magiging taga-bash ni Marcoleta ngayon. Kung totoo itong sinasabi mo na merong binayad ang mga politiko, ituloy po natin, mga kababayan. Ito po, mga kababayan, ha. Wala pong personalan ito, Mark Ramos. Nire-react ko lang po ito. Kasi ikaw, matagal ka ng kupal Sinasabihan mo, ang dami mong sinasabi sa mga kapatid na mga dito sa kapatiran, pati kay Congressman Marcoleta, na hindi kayang manalo dahil walang karisma, dahil sa West Philippine Sea. Sinabi ni Marcoleta, walang West Philippine Sea. Hindi mo naman naintindihan yung konteksto ng sinabi niya. Totoo naman na walang West Philippine Sea, na dito lang ginawa yung pangalan, pero pag international discussion, wala pang West Philippine Sea. Sige nga, patunayan mo yung West Philippine Sea kung meron. Kasi dito lang naman sa Pilipinas ginawa yan. Pero sa buong mundo na pag-uusap, hindi kinikilala ang West Philippine Sea. Ganun pa man, subalit datapwat, itong sinabi ni Marcoleta, itong teritoryo na ito na sinasabi niyong West Philippine Sea, atin yan. Naintindihan mo? Isa ka rin palang kupal ka Tatanggap na pera. So, ibig sabihin, nung sinabi niya na root of corruption ay tumatanggap ng bayad ang Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Hindi ho ako nagsasabi, ha? Kumbaga, ang ibig ko sabihin dito, mga boss, chief, amo, sir, base po doon sa sinabi niya, pag inanalyze ho natin, may natatanggap na pera para isigaw yung kanilang susuportahan ho nila. Minsan, ang napapansin ko naman ho sa iglesia, mga kababayan, yung tipo bang last minute, di ba? Last minute sa kanila sasabihin. No? Last minute, saka ho nila sasabihin, mga bossing, na, eto ang aming susuportahan. Yung tipo bang, alam mo na mananalo na yung mga yun. Ganon. Yung tipong, para hindi pumalya yung aming susuportahan. O para masabi na winning streak yung aming mga sinusuportahan, dun tayo sa alam nating sure ng panalo. Tuloy. Because of Tugtog pa, sorry. Game. the black voting of the church, it opened the door for unscrupulous people to exploit the unity of the unsuspecting church members. Parang these are all vested interests of the church in exchange for political endorsement. Makapag-react, no? Bossing. Dati, hindi ganun kahalata
Ngayon, pakiramdam ko halata ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na itong sinasabi ho nito, mga kababayan, baka may katotohanan. Baka daw may katotohanan. Yung biruin mo, suporta mo, Bato de la Rosa, EJK, tapos Bungo, di po ba, mga kababayan? Bibilib ako dito kung sinabi niya na mga kababayan ha, bibigyan lang natin ng reaction ito. Pero magre-react lang tayo sa sinabi niya. Pero huwag kayo agad maniniwala. Bibilib ako sa iyo doon, Mark Ramos, kung sinabi mo yan. Sino ba namang kupal na tiwalag ka sa Iglesia ni Cristo? Ano ang mabuting sasabihin yan na tungkol sa Iglesia ni Cristo? Siyempre, puro paninira yan. Kupal ka ba, Mark Ramos? Sige, sagutin mo yung vlog ko ha. Aantayin ko. Bahala na yung mga kapatid na mag-react sa'yo. Mark Ramos, vlogger ito na bangag na merong 495 subscriber. Ito rin ang mga idol niya, si Epifanio Labrador, sila Aling Marie, at iba pang mga kupalers na vlogger. Mga kababayan at mga kapatid, pasensya na po kayo. Siyempre, isa ako sa mga binababoy ng mga ito Isipin niyo mga kababayan, paano nila bastusin ang ating pagkakaisa at yung ating pamamahala na binibintangan nila na itong mga politiko na pinagkaisahan natin, na akala nila nung una wala na daw itong unity, pagkakaisa. Watak-watak na daw ang mga kapatid. Ngayon mo sabihin, Mark Ramos, at yung idol mong si Minorca na kamukha mo, tinitigan ko, mukhang kamukha mo ito kapareho mong kupal ito Sa totoo lang, sumagot ka sa vlog ko. Ano, ikaw lang pwedeng mangbaboy? Ito, kinukuha pa kita sa papitik-pitik. Ito, reaction lang ito. Walang personalan ito, Mark Ramos. Ako, nagre-react lang ako sa kakupalan mo. Matagal ka ng kupal. Tinitira mo si Congressman Marcoleta. Pati yung rally na isinagawa nung January 13. Yung mga kasama mong kupal. Marami kayo. Hindi lang namin kayo pinagbigyan ng pagkakataon noon. Pero ngayon, hindi na mapapalampas ito ng mga kapatid. Mga kapatid na ang magdidesisyon. Siyempre itong si Minorca, matagal ng kupal yan Matagal ng tiwalag yan. Lumaban yan sa pamamahala. Wala kang mapupulot na maganda dyan na information. Hindi yan magsasabi ng maganda sa pamamahala. Puro kasiraan ang sasabihin yan. Tapos, makapag-react ka, yung title mo, black voting ang pera ng INC. Pinalitan mo lang Isipin mo, grabe ang title mo. Talagang malisyoso. Tignan mo ang title ng vlog mo. Grabe INC, kinanta ang kupal ng kakupalan. Tignan mo. Para mapanood ka, kini-clickbait mo siya. Talagang ginagawa mong Iglesia ni Cristo ito. Magandang pag-usapan ito. Pera na naman ito. 'Di ba? Ganyan naman kayo. Pera-pera din ang labanan. Kung ano yung viral sige, tirahin natin ito. Matagal na kayong ganyan. Akala mo hindi namin napapansin. Tignan natin kung eto, reaction lang ito Sagutin mo itong vlog ko. Kung mali yung sinasabi ko, kung kupal ka ba o talagang kupal ka. Sagutin mo kasi itong si Minorca, sasabihin ko sa iyo, papangaralan kita. Matagal na itong tiwalag. 10 taon na yata ito. Bata pa ako noon. Tignan mo, kamukha mo nga itong si Minorca. Kung gaano kakupal ito, si Minorca, na wala kang
makukuhang magandang balita dito, pag tinanong mo ang Iglesia ni Cristo, syempre sisiraan ang pamamahala. Sasabihin yung namimira sa mga politiko, magpakita kayo ng mga ebidensya. Yang amo mo, itanong mo, boss, di ba kasama ka sa pinagkaisahan ng Iglesia ni Cristo noong 2022, kaya nanalo ka, kasama mo si Sara? Pag nagbigay yan ng resibo at napatunayan, sasama ako sa pagiging kupal mo. Lulunukin ko yung mga sinabi ko. Kung meron kang mapatunayan kasama ni Minorca, syempre ikaw, papanig ka dyan kay Minorca kasi wala ka namang binabanggit na maganda sa Iglesia ni Cristo. Simulat sa pool. Rally pa lang, kinukupal nyo na po ang pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo dahil hindi kayo pumapanig, dahil ayaw ng pamamahala itong impeachment against sa BP Sara na marami kayong binibintang na corruption. Itanong mo sa mga ano mo, mga idol mo diyan na mga nakaupo, sino ang hindi corrupt? Sige, sino ang mga hindi corrupt ngayon? Magbigay sila ng mga ayuda. Akala mo pera nila itong binibigay nila. Sige, ito na po. Ituloy pa natin ito. Kukupalin na natin ito, mga kababayan. Parang ipipanyo ito. Ito naman si Mark Ramos, mga kababayan, hindi naman nagmumura. Hindi naman siya nagsasabi ng kung ano-ano. Pero the way he reacts, mga kababayan, ninanamnam niya, mga kababayan, na susulsulan ko ang mga viewers. Gagalitin ko ang mga Iglesia ni Cristo. Parang ganun, mga kababayan. Para mag-comment sila sa video ko. Ganun ang gusto nito, mga kababayan. Mas maraming reaction, mas maraming kita. Sige, pagbibigyan ka namin, mga kababayan. Mark Ramos, na vlogger, na kupal. Talagang matindi mag-react ito, mga kababayan. Walang ginawa kundi sul-sul sa mga paninira sa kaisahan ng Iglesia ni Cristo. Ito na po. Pakiramdam ko, halata ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na itong sinasabi ho nito, mga kababayan, baka may katotohanan. Bakit po? Yung biruin mo, suporta mo, Bato de la Rosa, EJK, tapos Bungo, di po ba, mga kababayan? Meron din kapalit na political favors. More and more members of the Church of Christ are now opening their eyes and actually realizing. Ito. Yung sinasabi ni Richard de la Cruz. Dati, idol, si KRD Manalo, bawal ang politika, hindi nababayag. Oo. Tsaka, di ba nga dati ang sinasabi, walang pwedeng tumakbo o walang pwedeng makihalo sa politika. No, boboto sila, pero hindi makikihalo sa politika. Ngayon, involved ho, mga kababayan, sa politika. Meron nga ho akong isang nakitang comment, no? Politika. Ngayon, involved ho, mga kababayan, sa politika. Meron nga ho akong isang nakitang comment, no? Na ang sabi, dati talagang bawal ang politika sa amin. Ewan ko, simula nung dumating itong mga Duterte sa INC, naging kumbaga, pinakikita na nila. Hindi na nila itinatago or whatever kung ano na nasa politika ang INC. This is no longer the same church as it used to be. It is no longer about God. It is now about vested interest, political influence, and greed and power and money. I know. Di po ba? Kasi kung talagang patuloy, meron, ayoko sabihin ito, pero may nakikita akong mga kababayan natin na ang KOJC daw po, mga bossing, ang KOJC daw po at ang INC ay nagiging magkapareho na daw po ngayon. Boss Mark,
Iboboto mo din ba si Models of Manila? Ibinoto ko na po si Mark Gamboa, mga kababayan. That there are also politicians who are already fed up with this patronage system with the church and the government. It actually diminishes the ability of the country to have good governance. Oh. I know that there Kasi kung patuloy pa din, no, na pagsamba para sa Diyos, hindi nila gigibain yung nakaugalian at pinaniniwalaan na nila na para sa ano lang tayo, para sa pagsamba lang tayo, walang halong politika. Kaya lang ngayon, kitang-kita na. there are some people who wants change, who wants to expose the truth so that it will not be abused. This root of corruption that has plagued the country for many, many years. Di ba, mga kababayan, may mga taong ganito na dati nasa loob sila ng simbahan ng INC, mga bossing, tumitiwalago. Alam mo, Mark Ramos, kung bakit natitiwalag ang mga yan, kagaya ni Minorca at mga ilang mga kaanib. Bakit tinanggal sila? Kasi nga, ayaw magbagong buhay. Ayaw pasakop sa Iglesia ni Cristo. Ayaw sumunod. Pag hindi na pumapabor sa gusto nila, lumalaban sila. Hindi sila sumusunod. Ibig sabihin, ayaw magbagong buhay. Nagiinom, gumagawa ng katarantaduhan, adik, nagpupulburon, kung ano-anong ginagawa niyang gulo sa loob ng Iglesia ni Cristo, at gumagawa ito ng kontra-kontra, gumagawa ito ng laban sa pamamahala at ng doktrinang pinapairal sa loob ng Iglesia ni Cristo na sinusunod na nasa Biblia, kaya natatanggal ang mga ito. Kagaya rin ng mga kamag-anak ni Ka Eduardo Manalo, gumawa sila ng hindi maganda sa loob ng Iglesia ni Cristo. Gusto nila sila ang mamahala. Gusto nilang agawin ang pamamahala. Pero wala sila sa katwiran. Kaya natanggal sila. Kaya itong ilang mga miyembro natanggal dahil hindi sila nagbabagong buhay. Mahirap pong pumasok sa loob ng Iglesia ni Cristo. Talagang susubukin ka. Napakahirap po. Hindi po basta-basta tumatanggap ng miyembro ang Iglesia ni Cristo. Marami kang pagdadaanan. Akala mo madali? Madali lang mag-react, madali lang magsabi ng mga ganyan na chismis, at madaling magsabi ng paninira. Mga tiwalag na ito. Ano nga asahan mong magandang sasabihin ng mga ito sa pamamahala? Siyempre, puro paninira ito. Puro kasinungalingan na wala namang mapatunayan. Sige, Mark Ramos, eto na lang. 'Di ba sabi mo, hindi na ganon kasolid ang pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, bakit nanalo si Marcoleta? At yung 7 kasama, isa lang ang sumablay, si Bong Revilla na naglalaro sa 14. Si Amy Marcos na matagal nyo nang inuusig dahil kumampi ito sa mga Duterte, ngayon nasa 12. Kay Camille Villar, General Bato, Bongo, yan lahat ay dinala at pinagkaisa ng pamamahala na binoto namin. Si Bam Aquino na isang dilawan, dinala yan ng Iglesia ni Cristo. Malaki ang impact na pag ikaw ay napili, mapalad ka. Napakaraming mga registered voters na mga kapatid. Isipin mo, 10 million hanggang 15 million. Ayan ang mga kababayan, calculation ka. Isipin mo ang bumoto kay Marcoleta. Hindi lang mga kapatid, kundi mga kareliyon mo, Muslim, Katoliko, kung ano-anong mga sekta, dahil gusto nila si Marcoleta. Tapos sinasabi mo pa dati,
Kaya bang ipanalo si Marcoleta ng Iglesia ni Cristo? Maliit lang ang porsyento ng bilang nila kung ikukumpara sa mga politiko. Sirang-sira na itong si Marcoleta. Gaganong-ganong ka pa. Kasama ng mga kupal na vlogger na kasama mo. Oh, Mark Ramos ha. Eto, nagre-react lang ako. Dahil yung kagaspangan ng talagang matagal mo nang binabastos kami, matagal mo nang binababoy ang Iglesia ni Cristo. Ngayon lang kita napagbigyan dahil nabuhay itong Minorca na ito na matagal nang tiwalag, na lumaban sa pamamahala na tiwalag. Sino bang magsasabi ng maganda pagka masama ang loob mo sa pagkakatiwalag mo dahil gumagawa ka ng pagkabahabahagi sa loob ng Iglesia ni Cristo na sanhi ng pagkakawasak ng mga kapatid. Alimbawa, ikaw, Mark Ramos, meron kang grupo ng mga kupal. Pumasok ka, tinanggap ka ng maayos ng mga kasama mong kupal. Tapos ikaw, nung pumasok ka, syempre, panig ka sa kanila. Sige, sasang-ayon ako sa mga gusto nyo. Pati yung leader susundin ko. Pero nandun ka na sa loob, nag-ambisyon ka na. Gusto mo na rin maging leader. Gumawa ka na rin ng gulo sa loob. Ang ginawa ng mga kasama mo na kupal din, inalis ka sa grupo nila. Halimbawa ikaw, Mark Ramos ganun, ipapaliwanag ko lang sa'yo para maintindihan mo. May pasok mo sa kakarampot na utak mo na sinlaki ng butil ng halaman na munggo. Gulay pala ito. Kasi gulay yung utak mo. Pasensya ka na kasi binabalik lang namin ang mga reaction mo sa amin. Sagutin mo itong vlog ko na ito. Kung meron kang mapatunayan na mga politiko, maglabas ka ng resibo. Kahit yung amo mo, maglabas din siya ng resibo kung nagbayad siya kahit 5, kahit piso lang na binigay niya sa pamamahala na kabayaran para siya ang pagkaisahan at iboto ng buong Iglesia ni Cristo. Maglabas ka kahit ngayon kung meron kang mapatunayan. Ilabas mo yan. Kung meron Pag meron, sasamahan kita. Susunod ako sa iyo, Mark Ramos. Sasali ako sa pagiging kupal mo. Ibabash ko din si Marcoleta. Isa na rin ako sa magre-rebelde. Pero pag wala, tumahimik kayo. Pati itong amo mo na si Minorca. Anong mapupulot mong maganda dyan? Wala. Parang yung typical din na gobyerno. Pagka hindi gusto ito, sisiraan na. Parang kapitbahay lang. Bumili lang ng TV. Ay bakit kaya bumili ng TV ito? Ay baka gumagawa ito ng katarantaduhan. Pinapintura yung bahay. Ay bakit nagpapapintura ito? Ay baka may illegal na gawain ito. Di ba ganyan ang ginagawa niyo sa Iglesia ni Cristo? Dahil nagniningning ang kadakilaan ng pamamahala. Buong mundo nasa 168 to 168 hanggang 187 countries and territories ang sakop ng Iglesia ni Cristo. Yan ang tinatayuan ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Napakalawak nito. Mas daig pa ng amo mo. Alam mo, itong leader namin, karespe-respeto ito. Hindi mo makikitaan ng iskandalo ito. Ikukumpara mo pa ang KOJC sa Iglesia ni Cristo. Meron ka bang makita na mga iskandalo sa loob ng Iglesia ni Cristo at ng mga nasa pamunuan na sangkot sa mga gawain na karumal-dumal? Sige,
Maglabas ka ng mga ebidensya. Yung kay OJC, yung parang kay Pastor Kibuloy, maglabas ka ng kapareho nun. Kung meron, wala kang may pakita Lahat ng mga ginagawa niyong paninira, lahat ng mga krimen na sinasabi niyo, wala kayong may pakita. Marami nang lumaban sa Iglesia ni Cristo, Mark Ramos. Kilala mo yung journalist na kapatid ng mga Tulfo Brothers? Nagmagaling yan. Hinamon niya ang Iglesia ni Cristo. Kinasuhan. Dinampot ng pulis. 90 na libel case ang hinarap nito. Hanggang buong Pilipinas, nag-travel ito. Sige, ituloy mo yan. Ituloy mo yung ginagawa mo. Nag-aano ka, lagi kang pa-question mark. Maraming mga abogadong kapatid. Dadaanin ka sa legal. Baka magaya ka kay Epifanio Labrador na kung ano-anong paninira. Isipin mo, ilagay mo ang picture ng pamamahala dyan na lubos naming nire-respeto. Grabe ang title mo. Black voting ang pera ng INC. Tignan mo itong ginagawa mo. Kagaya ka din ng mga kupal na vlogger. Lalong-lalo na itong Epifanio Labrador na ang dami niyang paninira kay Congressman Marcoleta. O ngayon, senador na. Sige, tirahin niyo ba si Congressman Marcoleta? Ngayon, senador na. Sige. Ngayon, nakikita ko yung mga kasama mong kupal. Aba, lumalambot na. Hindi na gaya dati. Nung una, muntik na nilang halos murahin na nila si Marcoleta sa hindi nila paggalang dito. Mark Ramos ito hindi personalan ito nilalabas ko lang din yung emotion, yung reaction ko sa mga tirada mo kasama ng amo mong si Minorca. Okay? Kaya walang personalan ito. Mga kapatid na ang magre-react sa'yo. Magre-react lang naman, pero asahan mo, hindi maganda ang reaction sa mga comment section mo Tanggapin mo Mark Ramos kasi alam ko matagal ka ng kupal. Buti nga kupal lang sinasabi ko Ito, ano pa ito? Mabait pa ito. Yung salitang kupal, okay lang yun kasi kupal ka talaga. Pasensya ka na. Binabastos mo at binababoy yung pamamahala namin na isa ako sa mga binababoy mo din. Okay? Salamat po ng marami mga kababayan at sana po mag-react po kayo. Lalong-lalo na po sa mga kapatid na sabi nila wala na daw pagkakaisa ang kapatiran. Pero ngayon, naipakita lang po ang solid na pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo na merong leader na dakila at respetado na yung sinasabi nila na wala na ang pagkakaisa, wasak-wasak na, gulo-gulo na ang Iglesia ni Cristo, pero napahiya ang mga ito. Isa ka na Mark Ramos sa mga mapanirang mga vlogger sa amin. Napahiya kayo. Lahat ng mga kakampi mo dyan, hindi nyo na mabanggit-banggit ang Marcoleta. Tas sasabihin nyo pa, ginapang ang pagkapanalo. Ano ka? Gusto siya ng mga Pilipino. Gulat na gulat ang buong mundo sa pagkapanalo ni Congressman Marcoleta dahil gusto siya ng tao. Merong malinaw. At talagang merong gagawin sa Senado. Hindi yung mga manok mo na puro kakupalan lang din ang ginagawa. Okay po. Maraming salamat po mga kababayan. Once again, ako si The Wonder sa Philippines. Isang like, isang share po, isang subscribe. At pa-share na natin mga kababayan at mga kapatid. Ito'y isang reaction lamang mga kababayan. Wala pong personalan po ito. Mark Ramos, alam ko hindi ka namang ganun kakupal, pero kupal ka talaga.
Salamat na marami. Mabuhay po.